Mabuhay at mapalad tayong lahat. Isang mainit at matamis na pagbati mula sa ating parokya, sa ating mga kaparian at mga opisyalis ng ating Parish Pastoral Council. Alam na nga ba ninyo ang tungkol sa Golden Foundation Anniversary ng ating simbahan dito sa Dilpan? Ito ay mangyayari na sa March 2021 makalipas ang 50 taon ng ating paglalakbay bilang isang parokya. Napakalaking biyaya ito, isang pambihirang karangalan ito dito sa atin sa Dilpan at sa buong simbahan. Kaya naman sama-sama nating paghahandaan ang kaganapang ito. Huwag nating palampasin na hindi puno ang bawat isa sa atin ng kaloob at biyaya ng Diyos. Tara sa isang mabilis na baliktanaw. Ayon sa kasaysayan na nakarating sa ating kaalaman, noong November 30, 1970, isang Santo Papa ang dumalaw sa parokya ng Santo Niño ng Tondo. Ang pangalan niya ay si Pope Paul VI. Sa pagkakataon din na yon, diniklara niya na maging isang bagong parokya ang kinasasakupan ng Dilpan. Yan ay ang Claro M. Recto Corner Asuncion Street, Moriones Corner Wagas Street, San Antonio 1 and 2, Barrio Fugoso, Los Viminda Village, Isla Puting Bato, Slip Zero, Mabuhay at North Harbor area. Dahil nga dito, noong March 16, 1971, ang titulo orihinal na binigay sa parokya na ito ay Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje sa salitang Espanyol, Our Lady of Peace and Good Voyage sa Ingles, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay sa Pilipino. At kung maalaala pa ninyo, noong February 18, 1981, isa pang Santo Papa ang dumating dito mismo sa atin. Siya ay si Pope John Paul II. Kaya naman ang ating simbahan ay nabiyayahan ng 2 popes, 2 saints. Medyo malapit na nga naman ang mga masasayang araw na ito. Kaya ang tanong, ano ang dapat at kailangan nating gawin? Paano natin paghahandaan ito? Sabihin na lang natin na sa 3 pamamaraan, dapat natin ipagpatuloy ang ating ginagawa nung simula pa bilang isang parokya: panalangin, pagkakaisa, at pangarap. Una sa lahat ay ang panalangin. Panalangin sa simbahan at mga tahanan. Walang masigit pa kaysa panalangin ng mga pamilya natin. The family that prays together, stays together. Ang pangalawa ay ang pagkakaisa. Dapat magtulungan tayong lahat sa pagpapalaganap ng mga programa ng parokya tungo sa taong 2021, gaya ng renewal, reach out, at recruitment. Ang Katekista 21, believe in someone, believe with someone. At mapapansin ninyo, sa harapan ng simbahan, meron tayong isang malaking tarpaulin kung saan nakalagay ang programa buwan-buwan. Sumunod tayo, sumabay tayo, sama-sama tayo, ang ating Parish Pastoral Council, Steering Committee, mga Parish Organizations. Dapat asahan natin na ang lahat na iyan ay manguna sa ating mga programa. At ang pangatlo ay ang pangarap. Mangarap tayo. Ang tao na walang pangarap, ang buhay ay mahirap. Ang tao na may pangarap, ang buhay ay masarap. Ano ang pangarap natin? Mangarap tayo para sa lahat. Mangarap tayo para sa tagumpay pagdating ng 2021. Mangarap tayo ng pangkalahatang kaligtasan at mangarap tayo ng mas malalim na kabanalan. Sa tulong ng Birhen ng Dilpan Tondo, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay, Nuestra Señora de la Salud, sa tulong ng mga
banal at santo, San Pablo VI, San Juan Pablo II, San Ezequiel Moreno, San Agustin, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at sa tulong ng ating Panginoon, huwag nating kalimutan, walang imposible para sa isang simbahan na punong-puno ng panalangin, pagkakaisa at pangarap. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang nagsabi, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Masdan mo akong nakaluhod sa iyong paanan, puno ng buhay na pananampalataya at pag-asa sa mga pangako ng iyong banal na puso na namutawi sa iyong banal na mga labi. Buong pagsusumamong hinihiling ko, ating itaas ang ating mga pansariling kapanalangin at isama din natin ang tagumpay ng ating ika-50 anibersaryo sa darating na March 16, 2021. Kanino pa ako dudulog kundi sa iyo? Ang puso mo'y bukal ng mga biyaya at pagpapala. Saan ko pa hanapin kundi sa iyong puso ang kayamanan ng kagandahang loob mo at awa? Saan pa ako kakatok kundi sa pinto na dooy ipinagkakaloob ng Diyos sa amin ang Kanyang sarili at nakalalapit kami doon sa Kanya? Ako'y dumudulog sa iyo, o puso ni Jesus. Sa iyo ako nakakatagpo ng ginhawa kapag nahihirapan, ng sanggalang kapag inuusig, ng lakas kapag nabibigatan sa mga pagsubok, at liwanag kapag nag-aalinlangan at nadidiliman sa buhay. Mahal kong Jesus, buong puso akong nananalig na ipagkakaloob mo ang aking hinihiling kahit ito'y mangailangan ng kababalaghan. Naisin mo lamang at makakamit ko ang aking idinadalangin. Inaamin kong hindi ako karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan upang ang loob ko'y maghina. Hindi mo kailanman tinatanggihan ang isang pusong nagtitika. Nagmamakaawa ako sa iyo. Lingapin mo ako ng mga mata mong mahabagin. Sa aking mga kasawian at kahinaan, makikita ng puso mong mapagmahal ang dahilan ng iyong pagkakaloob ng aking mga idinadalangin. O banal na puso ni Jesus, ano man ang ipasya mo sa aking mga isinasamo, hindi ako maglulubay sa pagsamba sa iyo, sa pagmamahal, sa pagpupuri at paglilingkod. Aking Jesus, malugod mo sanang tanggapin ang aking ganap na pagtalima sa anumang iniaatas ng iyong banal na puso, na ang nais ko'y matupad kong lahat at lahat ng iyong nilalang magpakailanman. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, batid kong isang bagay lamang ang hindi mo gagawin, ang hindi maawa sa isang naghihirap at nagdurusa. Lumuluhog ako sa iyo, mahal kong Jesus. Masdan mo sana akong abang lingkod mo at ipagkaloob ang biyayang ipinakikiusap ko sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ng iyong nagdurusang ina. Inihabilin mo ako sa Kanya na maging ampong anak niya at ang Kanyang panalangin sa iyo ay lubhang malakas at makapangyarihan. Sanawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At kayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalawalhatian sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating kura paroko, Reverend Father George Peligro, OAR. Magsitayo ang lahat. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagtuturo, lahat ay magkayakap. Buksan ang aming
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, sa sandaling katahimikan, pagsisihan natin ang ating nagawang kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa, laban sa sarili. Humingi tayo ng Kanyang kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng malakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba. Ang mga hinihingay hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno, habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang naghihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yan? Akala ba ninyo'y nasisihan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan ninyo ang pangaalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yung mga tao na halos subad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na yon,
Diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko'y iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghandog sa ahaying sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat, pusong tapat. Magsitayo ang lahat. Inialay mo ay buhay sa krus ng buhay, katumbas ay kaligtasan ng sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista. At ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot si Jesus, mahari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, good evening po sa ating lahat. Good evening po, Father. May nagsabi sa salitang Ingles daw po, ang dalawang salita ay may ibang kahulugan. Kunting lecture sa vocabulary, sa lingwahe. Ang dalawang salita daw sa Ingles na ito ay may ibang kahulugan. Iba yung joy sa happiness. Narinig po natin yung joy. Narinig din po natin ang happiness. Pareho lang ba yung joy at happiness? Magkaiba. Alam ko may taong ang pangalan joy, pero walang taong ang pangalan ay happiness. Pero ganun pa man, ang joy daw ay parang kaligayahan. Sa Tagalog, ang happiness daw ay kasiyahan. Agree ba kayo? Hindi ko alam kung nag-agree kayo. Basta problema nyo na yan.
Pero ang joy daw, kasiyahan na pwedeng nandyan, wala na. Samantalang daw ang happiness, kasiyahan, nananatili po yan. Hanggat nandyan ka, kasama mo yan. Pag-isipan po natin yun. Sa salitang English daw, iba yung anger sa hatred. Sangayon ba kayo? Pwedeng sabihin, may anger ako pero hindi siya hatred. Kasi yung anger, galit. Pag nagalit ka, angry ka. Pero yun daw, hatred, oy, kahit hindi ka ngayon galit, pero nandun yun. Hate na hate mo. Kasi yung angry, galit ka kasi nasa harap sa'yo yung tao. Parang ganun. Pag hatred mo, kahit wala yung tao, sinasaksak mo pa rin. Dahil galit ka. Parang ganyan. Agree ba kayo? Problema nyo na yan. Pag-isipan nyo. Nabanggit ko po yan kasi dito sa ating narinig na ebanghelyo, sa konteksto ng ating Kwaresma, mayroong salitang presence at present o present. O, pasensya na kayo, medyo hindi siguro usual ito. Ano po yung presence? Presensya. Yung present or presence, regalo. I'll give you a present. A gift. Oh? Usually pag present, regalo po yun. Gift yun. Pero yung presence, iba po yun. So yung present material, pwede nating sabihin ganon. Ibigay mo, nakikita mo, andyan na. Pero yung presence, mas malalim siya. Kasi yung presence, personal yun. Nandyan ka. Kaya nga sa mga survey, sa mga nababasa po natin, sa mga psikolohiya, yung bang isang bad effect ng mga OFWs, na mga magulang natin, padala sila na padala ng presents. Just to substitute what is more essential, which is presence. Dahil wala sila Malayo po sila. O sige anak, okay lang ba kayo dyan? Okay po. Anong kailangan nyo? Pera. Eto. Kunin nyo na sa Palawan. Sa Luwilier. Eto. Ano pag kulang nyo? Laptop. Oh, ito. So, quick substitute dahil walang presensya. Yung ating ebanghelyo ngayon ay nagpaalaala sa atin na ang mas mahalaga talaga ang presensya. Kaya ang ating Panginoon, nung sinabihan siyang, ba't hindi nag-aayuno yung iyong mga alagad? Kami mga Hudiyo, kami mga Pariseyo, mga disipulo ni Juan Bautista, ayuno kami ng ayuno. Simple lang ang sagot ni Jesus. Hanggat nandito ako, yung aking presensya nandito, hindi na kailangan yun. Pag wala na ako, gusto nyo mag-ayuno na naman kayo. Kumbaga, yung ayuno, proseso lang siya. Instrumento lang siya.
yung daan lang, it's just a way. Pero hindi po siya yung pinaka-essential, pinaka-value. Kasi ang pinaka-importante, ang presensya ng Panginoon. Ayuno ka ng ayuno, 10 araw, 100 araw. Gutom ka na, ayuno ka ng ayuno. Pero hindi mo marating at madama ang presensya ni Jesus para sa ano. Kaya po, sa panahon ng Kwaresma, pinag-aayuno po tayo. Hindi para lang magutom tayo. Pinapag-aayuno po tayo kasi dapat ang focus natin ang ating Panginoong Jesus na siya ang nangunguna sa atin. Kaya nasa tradisyon ng simbahan ang pag-aayuno. Ano nga ba yung pag-aayuno? Yung lumayo, umiwas sa mga material na bagay, sa mga bagay na usually yun po yung ating hinahanap para maging masaya, para maging maayos. Pero kapag halimbawa dahil sa paghahanap natin ng ganun, nawala naman ang ating presensya ng Panginoon, hindi nakakatulong sa ating buhay yun. So wag muna tayong makasarili upang bigyan nating daan ang presensya ng ating Panginoon. Kaya po, ayuno tayo, dasal tayo, kawang gawa po tayo. Pero lahat po yan para lalo nating mapalalim ang ating ugnayan sa presensya ng Panginoon. Kaya po iba ang joy sa happiness, iba ang anger sa hatred. Yung love and care, iba din yun. Yung care daw mas malalim. Ikaw na yung magmahal, pero wala ka pa rin care. Baka mamaya madali lang kasing magmahal. Pero yung talagang mag-aaruga with presence. Kaya ito po yung ating patuloy na hamon sa panahon ng Kwaresma. Mag-ayuno tayo, magdasal tayo, upang sa ganun, mas malalim ang ating ugnayan sa presensya ng Panginoon. Magsitayo ang lahat. Sa pamagitan ng pag-aayuno, binibigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating mga isip at puso sa Kanya. Ang ating tugon, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga namayapa nating mga kamag-anak
at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Mag-alay din tayo ng ating sariling pasasalamat at mga kahilingan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat. Dalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inialay namin ang aming ginaganap sa 40 araw ng paghahanda bilang aming hain na dapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot sa kakayahan sa pagtitimpi namin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinirangal. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit ng papuri sa iyo na walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ang makaloob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihandog para sa inyo. Ngayon di naman nung matapos na punan, niwa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis, kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa kawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Malinghapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming Administrador at ng Tanang. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang aming pari na si Father Waltrod Conde. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal ni Birhen Maria, na ina ng Diyos, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay na aming patrona, sa San Jose, mga apostol, San Agustin, at lahat ng mga banal mo ay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming
sala para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ka sa tilo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabigyan ng kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkasayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaga sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos, ang ating kasama sa ating paglalakbay nitong panahon ng Kwaresma. Mapalad tayong lahat na niyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo ang lahat.
sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na higaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Magsitayo ang lahat. So mga kapatid, sinabi natin, iba pala ang joy sa happiness. Hindi ko alam kung how much joy mayroon kayo and how far is that joy from happiness. Kasi joy to happiness, isang journey din yan. Parang love and care. Baka may love ka na, pero tingnan mo, baka kulang pa ng care. Parang yung presensya ng Panginoon. Yung ayuno, instrumento lang. Journey lang. Pero yung presensya, yun ang mahalaga. Kaya kung sinong nasa paligid mo, ayun, pahalagahan mo ang presensya kasi baka mamaya wala na. Kaya kung sino man yan, pahalagahan mo ang presensya niya. Alam nyo, sa probinsya pag namatay, pupunta sa sementeryo, may iyakan yan. Di ko mabuhay pag wala ka. Sasama ako sa iyo. Pero nung buhay pa, kaya anong presensya mayroon, bigyan mo ng halaga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat na iyong mapagpapagaling na kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong isusunod ang daan ng krus pagkatapos po ng ating banal na misa. Sundin po natin ang social distancing. Ang sinabi po ni Sister, dahil Kwaresma ngayon, umpisa na po yung ating Station of the Cross. Kasi tradisyon po yan ng ating simbahan. Tama ba? Kaya tuwing Biyernes, ganito, pagkatapos po ng misa, may panalangin tayo ng Stations of the Cross. Inaanyayahan po kayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating